Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po sa, nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ang KIJO Spratly ay sinusugan ng UNCLOS o PCA na ito'y nasa jurisdiction ng Pilipinas, batay sa taong 1734 na original na mapa ng Pilipinas. Mga tao ng buong mundo, panuorin, basahin nyo ang nilalaman ng blog na ito para maiwasan ang isa pang banta ng World War. Para sa kaalaman mo, Marcoleta, pangbuong daigdigan na dokumentado o deklaradong ang PCA ay kumatig sa mapa ng taong 1734 Mer-Ilongap, upang ideklara na ang Scarborough Shoal ay sakop o nasa jurisdiction ng Pilipinas. May patotoo niyan, mag-research ka, ngunit ang KIJO Spratly Islands, di man direktang sinabing nasa sovereignty ng Pilipinas, ngunit ikinaloob ang jurisdiction nito sa Pilipinas. Ikaw, Marcoleta, naniniwala ka pala sa 200 nautical miles exclusive economic zone? Bakit sabi mo walang WPS? Bakit nang pinaglalaban ng Pilipinas ang Scarborough Shoal na 120 nautical miles mula sa seashore ng Pilipinas, ang ipinagtatanggol mo ay ang China? Sira ulo ka talaga. Ang mga salitang sa baba ay hindi pagmumumura kundi hihayag ang katotohanan.